magandang gabi pong muli sa ating lahat, sa lahat ng mga kasama natin sa online at dito sa church, sa mga makakasama natin sa gabing ito sa ating pagkapatuloy ng daily live devotion. At kagaya ng ating mga ginagawa dati, ito yung araw-araw nating pagtalakay sa salita ng Panginoon. Tayo nasa kalagitnaan ng aklat ng Isaiah. Nasa Isaiah chapter 37 tayo. Bigla ko lang nakita yung schedule kanina. Tayo ay nagsimula sa pagtalakay sa Isaiah noong September 12. So it's almost a year at tayo ay nakaka 37 chapters pa lang. So malamang aabot pa tayo ng next year bago natin matapos kasi there is parang 60 chapters yata itong Isaiah, no? Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at nandyan ka na. Tayo ay magpapatuloy sa ating pagtalakay sa ating pinag-aaralan Isaiah chapter 37. Tayo ngayon ay nasa pangalawang araw. So verse 2 to 4. Magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama at patuloy na pagbibigay ng motivation sa aming lahat. Ang inyong presensya sa pag-aaral na to, Pastor Landing, ay malaking bagay para sa aming mga kasama dito sa Touching Lives. Tayo po'y magsimula sa pamamagitan ng pananalangin sa ating ihingi ng karunungan sa Panginoon ang pagtalakay natin sa gabing ito. Langin tayo. Dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, patuloy mo kaming tulungan at gabayan, samahan sa pag-aaral na ito. Akin pong pinapaubaya sa iyo ang gabing ito, Panginoon. Bigyan mo ako ng kalakasan upang matapos ang pag-discuss na ito, Ama. At ang mga makikinig sa aming pag-aaral, magkaroon ng bukas na puso, bukas na isipan, upang maunawaan ang mensahe ng mga salitang ito. Pinapaubaya ko sa iyong lahat, Panginoon, ang karunungan at ang pisikal na kalakasan sa pag-aaral sa gabing ito. Ikaw na po ang patuloy na gumabay at manguna sa amin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, ayan. Kasama ko dito sa church si Princess. Tayo ay magpapatuloy. Maya-maya ay magjo-join din ng ibang kasama natin. Medyo mabigat lang ang aking pakiramdam. Hindi ko alam. Nahihirapan akong huminga. Masakit ang bato ko at masakit ang ulo. Hindi kinayan ng kape. Hindi kinayan ng pain reliever. Hindi ko alam kung siguro martilyo kakayanin ito. Okay, so tayo po ay tatalakay sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa Isaiah chapter 37 verses 2 to 4. Kagabi ay nasimulan natin ang pagtalakay sa Isaiah chapter 37. At doon nga sa unang talata, nakita natin yun yung pasimula ng kabanata. Pero yun ay pagpapatuloy ng naiwang talakayan o naiwang sitwasyon doon sa Isaiah 36. Kung saan ang tinapos sa Isaiah 36 ay yung pagsasalita pa rin ni Rabsake o ni Rabsaces sa harapan ng mga pinuno ng Juda, si Eliakim, si Sebna at saka si Joab, plus yung mga tauhan nila, yung mga mamamayan ng Juda. Alam natin, natalakay sa buong kabanatang 36 ang panglalait ni Rabsake. Siyempre sa pangunguna ito ni Sennacherib. Paglalait sa mga Israelita kay Haring Hezekiah at kay Yahweh mismo na Diyos ng Israel. Siyempre, Diyos nating lahat yan. So, sinasabi dito ni Rabsake na walang kakayahan ang Diyos na iligtas sila. Dahil ang kanyang basihan ay yung hindi pagliligtas ng Diyos ng mga ibang lahi ng sila'y salakay ng Assyria. Nabanggit ko rin kagabi at nabanggit natin sa mga nakalipas na panahon ng araw na itinulad ni Rabsake si Yahweh doon sa Diyos-Diyosan ng ibang rehiyon. Napakalaki naman ang pagkakaiba nila. Magandang gabi, Sister Ana. Salamat sa iyong maagang pagsama. At si Nanay Ching, mother ni Pastor Claude, ay naandyan na rin. So tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral. Salamat po at kayo ay maaga naming nakasama sa gabing ito. So yung sitwasyon na
nanlalait, nagsasalita, nagtatalumpati si Rabsake upang himukin ang mga Israelita na sumuko na sa kanila at pumanig, talikuran ng kanilang hari, talikuran ng kanilang Diyos, magpailalim sa kapangyarihan ng Assyria. Subalit, ayon sa tagubilin ni Haring Hezekiah sa kanyang mga pinuno, huwag kayong sasagot, huwag niyong papansinin, basta makinig lang kayo. At pilitin ninyo na kayo ay magpakumbaba, pigilin ninyo ang inyong sarili, kontrolin ang pagsagot kay Rabsake. Malamang alam ni Hezekiah na nanlilin lang lamang si Rabsake. At alam niya, at ang isang basihan ni Hezekiah ay ang kaniyang pananampalataya sa Panginoong Diyos kay Yahweh. Alam niya na kayang-kaya silang ipagtanggol ni Yahweh. Magandang gabi, Ate Senay. Salamat po at kayo ay napasama sa gabing ito sa ating pagtalakay. Okay. Ngayon, matapos niyang manlait, magtalumpati si Rabsake, hindi sumagot ang tatlong pinuno ng Juda. At ang kanilang ginawa, sila ay sinira nila yung kanilang kasautan. Tapos sila ay umuwi sa palasyo at nag-report, nagsumbong kay Haring Hezekiah. Nang malaman ni Haring Hezekiah ang panlalait sa kanila at sa Diyos, siya din ay nagsuot ng damit panluksa. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat at nandyan ka na. So nagsuot ng damit panluksa si Haring Hezekiah at nagpapakita ng kanyang kalungkutan, ng kanyang pagdadalamhati, at ang ginawa niya ay dumulog sa Panginoon. Siya ay nanalangin sa halip na siya ay magalit, mainis, gumante, sugurin ang kanyang mga kaaway. Napakaganda ng kanyang ginawa. Nanalangin siya at dumulog sa Panginoong Diyos, kay Yahweh, humingi ng tulong sa kung ano ang kanyang gagawin. Ito ay nag-iiwan sa atin ng napakagandang aral. Sa mga sitwasyon na mabibigat na hindi natin alam kung anong gagawin, paano natin susolusyonan ang ating mga problema at kabigatan sa buhay, ang tanging solusyon ay ang pagdulog sa Panginoon, ang paglapit sa Kanya, pananalangin at paghingi ng karunungan sa halip na tayo'y maaburido, magalit, mainis, ma-stress. Ang tanging solusyon sa lahat ay ang paglapit sa Panginoon. Yan ay isang napakagandang gesture, napakagandang testimonya at halimbawa na ginawa ni Haring Hezekiah. At pagkatapos nito, siya ay nagpadala ng sulat kay Propeta Isaiah at sinabi niya ang sitwasyon na ito. Yan. So, doon sa verse 2 na ating tatalakayin ngayong gabi, verses 2 to 4, ito po ang sinasabi. Sa verse 2, tinawag niya si Eliakim, ang katiwala sa palasyo, at pinapunta ito kay Isaiah. So, ayan yung sulat. May dala siyang sulat. Ang propetang anak ni Amos. Pinasama rin niya ang kanyang kalihim na si Sebna at ang matatandang pari. Lahat sila'y nakadamit panluksa. Talagang pinapakita nila na sila'y nalulumbay, nalulungkot sa mga nangyari at sa mga sinabi ni Rabsake. Sa verse 3, ganito ang ipinasabi niya kay Isaiah. Ang araw na ito ay araw ng paghihirap, ng pagpaparusa at kahihiyan para tayong isang inang dapat nang magsilang ngunit hindi magawa dahil ng hihina. Verse 4, marahil ay narinig ni Yahweh na inyong Diyos ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kaniyang hari upang lapastanganin ang Diyos na buhay. Sana'y parusahan niya ang kalapastanganan ito. Iyon. Kaya idalangin mo ang natitira pa sa bayan ng Diyos. So ito ay pakiusap, request o parang utos ni Haring Hezekiah kay Propeta Isaiah. Yung pagsasalita at pagsulat na ganito ni Haring Hezekiah kay Propeta Isaiah ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos na si Yahweh. Kasi alam ni Hezekiah na si Isaiah ay propeta ng Diyos sa Juda at dito siya nangungusap, dito dumadaan kay Propeta Isaiah ang pangungusap ng Diyos o mga mensahe ng Panginoong Diyos. Sa panahon natin ngayon, pwedeng sabihin na dumadaan sa mga pastor o sa mga tagapanguna ng simbahan. Pero syempre, maraming nagkiklaim ng ganyan na ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay pwedeng padaanin sa mga pastor. Pero syempre, dapat nating i-verify sa Bible kasi meron tayong written word of God. Dapat yung sasabihin ng mga pastor
mga tagapanguna ng church ay nakabase o naka-align sa sinasabi sa scripture. Kasi po maraming mga nagsasabi na ito daw ang salita ng Diyos, meron pa ngayong debate, yung new revelation, may bagong pahayag daw ang Diyos, napakadelikado po nun. Kung may bagong kapahayagan ang Diyos, di nababiolate na yung Bible, which is maling-mali po yun. Dapat lahat ng maririnig natin sa pastor o sa mga lingkod ng Panginoon sa mga churches ay nakabase sa Bible. Kasi kompleto ang Bible. Bawal magdagdag, bawal magbasa, magbawas. Ayan. So, yan po ang ating tatandaan lagi. Wala na pong bagong revelasyon o wala nang bagong kapahayagan ang Diyos. Ang lahat ng sasabihin ng Diyos ay naandito na at nakasulat na sa Biblia. Yan po ang ating tatandaan. Maraming mga name it and claim it, mga cultic na simbahan na nagsasabi ng new revelations, pero hindi na po. Ang Touching Lives Christian Church at yung ibang simbahan na pinanggalingan ko ay naniniwala at nanghahawak sa ganitong katuruan. Kasi napakalino naman yung binabanggit sa Revelations, no? Na hindi na pwedeng magdagdag at magbawas kasi ito'y canonized. Ibig sabihin sarado na, closed canon ang tinatawag. Kung matatandaan ng ibang kasama natin sa Touching Lives, ito'y pinag-aralan natin sa bibliology na wala nang madadagdag. Kasi nakakatakot po yan. Baka may isang pastor ay biglang nagdagdag ng salita sa Biblia, abay paano natin i-validate yon? Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat at naandyan ka sa ating talakayan sa gabing ito. Okay, so nagpapakita ito na itong dating pinag-aralan, nagpapakita na si Haring Hezekiah ay nagtitiwala sa Diyos at nakipag-deal siya, nakipag-usap, nagpadala ng sulat doon sa kinatawan ng Diyos, which is yung si Propeta Isaiah. At binanggit ito sa verse 3, yung verse 2, anak ni Amos. Ayan, so tingnan natin ang mga kasunod na bahagi. Ang talatang ito ay naglalarawan ng mga sumunod na pangyayari matapos malaman ni Haring Hezekiah ang mga ginawang panlalait sa kanila ni Rabsaces. Nabasa natin sa talatang 1, yung kahapon natin tinalakay, na agad na nagsuot si Hezekiah ng sakong damit, panluksa, at agad na lumapit at nagpakumbaba kay Yahweh sa pamamagitan ng pagsamo at pananalangin. Sa mga talatang ito, yung verses 2 to 4, nagpasugo si Hezekiah kay Propeta Isaiah upang humiling ng panalangin sa gitna ng pagkupkop ng Assyria sa Jerusalem. Pinapunta niya ang mga mahalagang tao ng palasyo, si Eliakim, ang kanyang katiwala sa palasyo, si Sebna, ang kanyang iskriba o tagasulat, at si Joah. Sa panahon ng pagkabalisa at kahihiyan ay hiniling ni Hezekiah kay Isaiah na ipanalangin ang nalalabing mga tao sa bayan at nagpahayag ng pag-asa na maririnig ng Diyos ang mga kalapastanganan ng komandante o ng general ng Assyria, si Rabsakeh, at pangunahan silang labanan ito. Nakikita na uunawaan ni Hezekiah na wala silang kakayahang labanan physically ang mga Assyrians, subalit ang kapangyarihan ni Yahweh ay kayang-kayang tapatan ang kanilang kakayahan, at yun nga ang ginawa niya. Nawa tayong mga mananampalataya sa ating kapanahonan ay ganito ang tangkiliking pamamaraan. Malimit sa atin ay nag-aalala agad pag wala ng pera, pag wala ng maipambili ng pagkain o kung ano mang pangangailangan, ay naando na yung stress na, worry na. Pupunta na sa sanglaan, sa utangan o kung ano-ano mang mga common na pinupuntahan natin. Pero hindi natin naiisip na dumulog tayo sa Panginoon. At ang Panginoon ang magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Ang mga talatang ito, yung verses 2 to 4, ay binubuo ng mga detalye ng pangyayaring ganito. Ang una, naglalarawan ng kapighatian ni Hezekiah. Natalakay na rin natin na si Haring Hezekiah nang marinig ang tungkol sa pagsalakay ng Assyria at ang mga salita ng kanilang commander o ng kanilang general, si Rabsaces, na iniinsulto ang buhay na Diyos, ay lubhang nabagabag at napahiya.
Napagtanto niya ang katakot-takot na sitwasyon at ang potensyal para sa ganap na pagkawasak. Nakikita na, napupursin na ni Hezekiah na babagsak ang Jerusalem, ang Juda. Subalit nananatili ang kaniyang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang naging solusyon niya, uy, magandang gabi, Ate Josie. Medyo nawala ka ng matagal eh. Salamat at napasama ka ulit at nag-join ka ulit sa ating talakayan. Kaya ang nangyari, ginawa ni Hezekiah, siya'y humiling sa pamamagitan ng panalangin. At yun nga, yung pagpapadala niya ng sulat kay Propeta Isaiah. Tumatalakay din itong mga talatang ito sa pag-asa na daladala ni Hezekiah sa pamamagitan ng Diyos. Nagpapahayag siya ng pag-asa na maririnig ng Panginoon ang mga kalapastangan ni Rabsake at ito'y kikilos ang Diyos, sila ay ililigtas. Mababasa natin doon sa verse 4, marahil ay narinig ni Yahweh na inyong Diyos, ang tinutukoy niya na Diyos ni Isaiah, ang sinabi ng punong ministro ng Assyria na sinugo ng kaniyang hari upang lapastanganin ng Diyos na buhay. So, alam nating lahat na walang nalilihim sa Diyos. At alam nating lahat kung ano yung layunin ng Diyos, bakit hinayaan niya na makaranas ng ganitong kahirapan at pang-aapi ang Israel. Definitely, alam ni Yahweh kung ano ang nangyayari. And then, mayroong panawagan doon si Hezekiah kay Isaiah na hilingin na iligtas yung mga natitirang lahi, yung mga natitirang tao. Ang mga talatang ito ay nagtuturo sa atin ng mga sumusunod na katotohanan. Una, pagkilala sa mga panahon ng kapighatian. Kung paanong kinilala ni Hezekiah ang araw bilang isang araw ng pagkabalisa, pagsaway at kahihiyan, dapat nating kilalanin at aminin ang ating sariling mga panahon ng problema na naghahanap ng patnubay at lakas ng Diyos. Bilang mga tao, bilang mga, salamat Ate Josie. Bilang mga mananampalataya, normal lang sa atin na nakakaranas tayo ng mga problema at naghahanap tayo ng karunungan at patnubay at gabay. Hindi tayo immune, hindi tayo excuse sa mga problema, kahit lalo na yung mga pastor, kagaya ko, nakakaranas ng maraming problema at kabigatan, nai-stress din. Pero ang pag-uusapan natin at dapat pagtuunan ng pansin, ano ang ating ginagawang pamamaraan para maiayos ang mga problema na ito, ang mga sitwasyon na ito. Tayo ba ay mag-iisip ng sariling pamamaraan o tayo dudulog sa Panginoong Diyos? Well, dito masusukat kung gaano kalalim at katotoo ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ang isa pang tema na tinatalakay dito, yung pagtitiwala sa Diyos. Paulit-ulit nating sinasabi sa karakter, katangian ni Hezekiah na siya ay hari na kakaiba sa lahat. Siguro, kung i-rate ko personally, hindi naman nakasulat sa Bible, ay pwede kong sabihin pumapangalawa kay Haring David sa level ng pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang talinghaga ng mga bata na dumating sa punto ng kapanganakan, may binabanggit doon, ngunit kulang sa lakas upang maghatid, ay nagpapakita ng ating pangangailangan para sa interbensyon ng Diyos. Sa ating sariling buhay, dapat tayong umasa sa kapangyarihan ng Diyos kaysa ating sarili. Ang isang tanong, at laging itinatanong ng mga mananampalataya, bakit nararanasan ng mga Kristiyano ang problema? Bakit hindi nararanasan ng mga Kristiyano dito sa mundo, sa panahon natin, yung perpektong buhay? Bakit ang church nakakaranas ng maraming problema? Hindi ba may pangako ang Diyos na tayo pagpapalain at gagabayan? Bakit tayong mga Kristiyano nakakaranas ng matitinding problema at let's say kaguluhan, kalituhan dito sa mundo? Bakit nararanasan natin na nauubusan tayo ng resources like pera, pagkain, ano pa bang mga nauubos? Ang church, there was a time na naputulan ng kuryente, walang pambayad ng Meralco, naputulan ng internet, walang pambayad, hindi tayo nakikigamit dati doon sa kina Ate Alma. Kami mismo sa bahay namin, nagkaroon kami ng malaking utang sa kuryente, naglilingkod ako sa Panginoon, pero bakit wala kaming mapambayad ng kuryente? May time na walang mapabili ng pagkain. Bakit ganun? Ito yun ang common na tanong nating mananampalataya. Well, tuwing tinatanong sa akin yun ng mga kapatid, at isa lang ang sagot ko. Kasi nais ng Diyos na patuloy tayong lumapit at magtiwala sa Kanya. Pansinin natin mga kapatid, pag
halos perpekto ang buhay natin. Pag wala tayong nararanasang problema, tayo parang paisi-isi lang. Hindi tayo halos lumalapit at dumadalangin sa Panginoon. Pero, pag nakaranas ng matinding problema at kabigatan, anong unang nasa isip natin? Lalapit tayo mananalangin sa Panginoon. Ayan. So, alam na natin yung dahilan. May mga tao nga na na hindi sumisimba, hindi uma-attend sa mga gawain ng church, kagaya ng devotion. Pero pagka biglang nakaranas ng problema, makikita mo, ang agang uma-attend at nauuna pa sa mga gawain. Minsan nauuna pa sa pastor. So may mga ganyan. Bakit? Masyado kasing selfish. No? Iniisip lang nila na ang Diyos ay tutulong sa kanila, pero hindi naman niya ginagampanan ang kanyang responsibility sa harapan ng Panginoon. Ayan. So, kaya hinahayaan ng Diyos na tayo makaranas ng problema dahil meron siyang gustong ayusin sa ating buhay. Lagi ko yan binabanggit, pagka may mga nadidil tayong problema sa mga pamilya, sa mag-asawa, sa mga kabataan o kung kanino pa man. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari sa inyo yung ganyan? Dahil mayroong pangit, mayroong mali sa buhay natin na gusto ng Diyos na maiayos. Yan po ang sitwasyon. For example, dito sa church, hindi na ako lalayo, gawin ko na lang halimbawa ang sarili ko. Ang dami kong naranasang kabigatan at problema dito sa simbahan. Halos sumuko na ako at bumagsak. Pero ano ang dahilan? Dahil mayroon akong kailangang iayos sa pangunguna, sa pamumuno bilang pastor ng Touching Lives. At ito'y na itinuturo ng Panginoon, tinatanggap ko na maraming mga bagay na kailangang ayusin. Panalangin natin at ito'y nawa ang bawat isang mananampalataya ay may ganyang sitwasyon. Bakit may nagkakasakit na tao? By the way, hindi po totoo yung sinasabi ng mga prosperity churches na pag naging Kristiyano ka na, hindi ka na magkakasakit. Maling-mali po yun. Si Hezekiah nga nagkasakit Di ba? Si Lazarus nga namatay tapos binuhay ng Panginoong Hesus. So maling-mali po yung katuruan na sinasabi ng mga prosperity, particularly yung mga nag-G12 na hindi ka na makakaranas ng sakit. Mali po yun. Wag po natin dito panghahawakan. Kaya tayo nagkakasakit kasi may problema tayo sa pag-aasikaso ng ating physical na katawan. Napapabayaan natin ang kalusugan natin. Masyadong nagpupuyat, guilty po ako dyan, 2 gabi na po ako hindi natutulog. Kaya tayo nagkakasakit. Probably yun yung dahilan kaya masakit ang ulo ko ngayon, parang kumikirot ang dibdib ko. Siguro hindi ko alam, pero yun, alam ko naman ang dahilan, at yan ang isang bagay na sinasabi ko rin ngayon na itinuturo ng Panginoon kasi mali yung ganung pamamaraan sa buhay. Okay, so sumusukat din ang talatang ito ng papel o kahalagahan ng pananalangin o pagdulog sa Diyos, pakikipagniig, pakikipag-usap sa Kanya. Alam natin lahat na ang pananalangin ay ito yung tanging paraan sa pakikipag-usap natin sa Diyos. Pagsasabi ng ating mga pangangailangan. Kagaya ng ginawa ni Hezekiah. Si Hezekiah nga na hari. Napakagaling, napakatalino na nalangin. Si Jesus Christ nga ay nanalangin sa Diyos. Bakit tayo mga Kristiyano minsan hindi tayo nananalangin? Ayan. Okay, syempre sumusukat din ito sa katapatan naman ng Diyos, yung tugon ng Diyos sa ating mga sitwasyon. Sa kabila ng mahirap na sitwasyon, nananatiling tapat ang Diyos sa kaniyang mga pangako. Maaari tayong magtiwala sa katapatan ng Diyos at sa kaniyang kakayahang iligtas tayo mula sa sarili nating mga banta, gaya ng Assyrian. Sabi nga, may kanya-kanya tayong Assyrian, may kanya-kanya tayong Rabsaki sa buhay natin. Ito yung mga taong nanlalait sa atin, namimintas, nambubuli, at pinipili tayong lumayo sa Panginoon. Maraming sitwasyon na pag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hinahatak tayo pabalik, paalis, linalayo tayo sa Panginoon. Pero kaya kailangan nating manahan, kumapit, patuloy, mangunyapit sa ating pananampalataya at pagsunod. Pag tayo mahina, di humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Pag kulang ang ating karunungan, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon. Yan na may nakasulat sa Biblia at yan din na pag-aralan na natin sa napakarami ng pagkakataon.
And then, ang isang bagay pa na napaka-importanting kailangan nating makonsider dito is, again, the leadership of Hezekiah. Sa ganitong aspeto, dito ko talaga na-appreciate si Hezekiah bilang pastor, bilang lingkod ng Panginoon, yung leadership aspect niya, paano siya magdesisyon, paano siya manindigan. Ito isang napakagandang halimbawa na ipinakita niya dito. Hindi siya impulsive na leader na agad nagdedesisyon at agad na nagagalit. Halika, sugurin natin, patayin natin ang mga kaaway natin na ito. Sige, kayong mga tauhan, kayong mga militar ng Juda ay makipaglaban. Talagang hindi tayo magpapaapi sa kanila. So may mga ganyang pampuri ng pamumuno. Pero dito nakikita natin ito yung diplomatic leadership, godly leadership ni Hezekiah. Hindi siya gumamit ng anumang pisikal na kalakasan, hindi siya nagtiwala sa kanyang personal na kagalingan, maging sa kalakasan ng mga tao. Subalit, nagtiwala siya sa kayang gawin ng Panginoon. Siya ay nanalangin at siya ay nagpadala ng sulat doon sa propeta Isaiah. At nakikita natin sa mga susunod na talata kung anong naging tugon ni Yahweh, kung paano niya pinagtagumpay ang Israelita, si Haring Hezekiah, dahilan sa ganitong pagpapakumbaba ni Haring Hezekiah. Ikukumpara natin sa lahat ng mga nakalipas na mga hari ng Juda o mga hari ng Israel, ay napakalayo ng agwat ng pangunguna ni Haring Hezekiah. Okay. Muli doon sa talatang 2, makikita natin uli si Haring Hezekiah na tumugon sa pagbabanta ng hari ng Assyria na si Sennacherib sa pamamagitan ng pagbapadala ng kinatawan. So hindi naman niya totally inignore. Nagpadala siya ng representative para makinig. Hindi naman niya binastos, bagamat nang babastos na itong si Sennacherib, nagpadala siya ng makikinig ng representative ng hari ng palasyo. Magandang gabi, Carla. Salamat sa iyong pagsama at pakikinig sa gabi ito. Sana araw-araw nandiyan si Carla para Okay. Ang katotohanan na sila ay natatakpan ng telang sako o yung damit panduksa ay nangangahulugan ng isang pakiramdam ng desperasyon at pagdadalamhati. Ayon sa kultura ng mga Hudyo, ang pagsusuot ng sako ay isang tanda ng pagdadalamhati o pagsisisi. Natalakay na rin natin yan ng mga nakalipas na panahon. Ang pagpapadala ng mga kinatawan na ito kay Isaiah ay nagpapakita ng lalim ng pagtitiwala ni Hezekiah sa propeta at ng kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na mamagitan sa ngalan ng kaharian. Sinasalamin din ito ang kalubhaan ng sitwasyon at ang pangangailangan para sa banal na intervention sa harap ng isang malakas at nagbabantang kaaway. Ayan, kasi parang nasa dulo na, nasa boundary na. Wala nang ibang solusyon kung hindi lumapit sa Panginoon. Tayong tao, very common pagka mga simpleng problema lang, kayang-kaya pa natin, hindi na muna lalapit sa Panginoon. Pero mali po yun. Pag nasa dulo na, saka lang lalapit, minsan hindi na masolusyonan. So dapat sa pagsimula pa lang ng problema o ng anumang kabigatan, lalapit na kaagad sa Panginoon at upang hindi maiwasan na lumawak pa o maging mas komplikado pa ang sitwasyon. Hindi natin kaya ang anumang kabigatan at anumang problema kung hindi tayo lalapit sa Diyos. Muli ang talatang ito nagbibigay din ng kaunawaan sa kahalagahan ng paghahanap ng espiritual na patnubay sa panahon ng kagipitan. Sa halip na umasa lamang sa sarili niyang pangunawa o sa payo ng kaniyang mga tagapayo, bumaling si Hezekiah sa isang pinagkakatiwalaang propeta para sa karunungan at patnubay. Ito'y nagpapakita ng pag-asa sa pananampalataya at isang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na kayang makialam sa kanilang sitwasyon at kaya silang iangat sa kanilang nararanasang mga kagipitan o mga kabiguan o pagkalumbay. Yan. So alam nating lahat ang role ni Isaiah sa panahon na iyon.
Bagamat nung mga nakalipas na panahon, nakabanata nating natalakay, nabasa natin na ini-ignore lang ng mga Israelita si Isaiah. But this time nakita natin kung paano nagtiwala sa kanya. Sino ba yung nag-i-ignore sa kanya? Yung mga ibang hari o yung mga ibang tao. Yan. Okay, so alam na natin ang kahihinatnan pagka ang isang tao ay sumuko sa Panginoong Diyos at siya ay nagtiwala. Doon naman sa talatang 3, yung sinasabi doon na araw ng paghihirap, ayan, sabi din sa talatang ito, sa talatang 3, si Hezekiah ay nakikipag-usap kay Propeta Isaiah na may pagsusumamo para sa tulong at patnubay sa panahong ito ng kaguluhan at panganib. Inilarawan niya ang sitwasyon bilang isang araw ng kaguluhan, pagsaway at kalapastanganan na sumasagisag sa napakatinding kahirapan at pagsalungat na kinakaharap niya at ng kaniyang mga tao. Ang mga imahin na nang ang mga bata ay dumating sa kapanganakan at walang lakas upang ipanganak ay pumukaw sa isang pakiramdam ng desperasyon at kawalan ng kakayahan na para bang ang bansa ay nasa bingit ng isang kritikal na sandali o sitwasyon ngunit walang lakas na at katatagan upang mapagtagumpayan ito. Salamat Pastor Claude at napakaganda ng binabanggit mo. Walang ibang aasahan na may sigurado at matibay na proteksyon kundi ang Panginoon lamang. Ayan. Okay, tama 'yan. Totoo po 'yan. Ito'y subok na natin sa mahabang panahon. Yung simbolismo ng sinasabi doon na yung parang manganganak ay ginamit doon yung kabataan na, let's say, kabataang babae. Kasi wala namang ibang nanganganak, hindi man pwede manganak ang lalaki, yung may tamang edad kasi ang panganganak. Kaya yung mga kabataang babae na nagmamadaling mag-asawa at manganak, hindi pa po pwede. Magandang gabi, Pastor JP, sa napadaan ka sa ating pag-aaral. Si Ice, magandang gabi, Ice. Salamat at naandyan kayo, napadaan kayo sa ating talakayan. Okay, alam natin na may tamang edad ang babae para magbuntis at manganak. So, ang sinasabi dito, yung simbolismong tinatalakay dito, masyadong maaga ang naging pagbubuntis, kaya hindi niya kakayaning magluwal ng sanggol. Kaya medyo, maraming sitwasyon ganyan, medically, ay nahihirapan. So, very risky. Pwedeng mamatay ang bata o mamatay yung ina. Kaya ito ay paalala sa mga kasama nating na mga kababaihan, mga kabataan dito, huwag kayong magmadali. May tamang panahon na ginawa ang Panginoon para sa inyong pagluluwal ng sanggol o pagdadalang tao. Bagamat sa panahon natin ngayon ay talaga namang maraming nagmamadali. Meron diyang maligawan lang at papuri lamang sa social media, sa chat ay sasagot na at kung ano na nangyayari. Ayan, so iwasan po natin ang mga bagay na iyan dahil magdadala ito sa atin sa kapahamakan. Okay, ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito, yung verse 3, ay ang ideya ng kahinaan ng tao. Tinatawag natin na human depravity. Okay, ang talinghaga ng yung panganganak ay ginagamit upang ilarawan ng pagiging tiyak ng sitwasyon na itinatampok ang kahinaan at kawalan ng kakayahan ng bansa. Yung napag-aralan natin, na-discuss ko, na sitwasyon ng babae na bata at hindi pa kayang manganak, wala pa siyang, yung kanyang physical na katawan ay hindi pa kakayanin, wala pa sa tamang edad para makayanan yung mga komplikasyon ng pagbubuntis at panganganak. So, ganun ang sitwasyon ng Juda sa kapanahonan na to. Napakaunti ng sundalo niya at talaga namang dihadong-dihado, no? Parang panahon ni David and Goliath. Napakalaking tao ni Goliath, napakaliit ni David, tapos magpapastol ng tupa, talagang walang kakayahan. Pero yun, nakita natin kung paano nag-intervene ang Diyos, paano siya tinulungan ng Diyos. At ganun ang sitwasyon. Ganun din exactly ang mangyayari dito sa bayan ng Juda. Napakaliit ng kakayahan ng Juda, pero sila ay pinagwagi ng Diyos dahilan sa kaniyang napakasimpleng pamamaraan na ginawa ng Diyos ay napagtagumpay niyang mga tao. So ito'y nagbibigay sa atin ng paalala na gaano man kakomplikado ang sitwasyon natin sa mundo, gaano man kahirap ang problema, kung tayo dudulog
aasa, mananampalataya sa Panginoong Diyos, walang imposible. No, walang imposible, kayang gawin ng Diyos. Kaya tayong pagtagumpay ng Diyos, depende sa ating paglapit sa Kanya. Yan po ang ating aasahan. Marami tayong mga nararanasan, ang kulang sa atin kasi yung pananampalataya at pagsunod. Lagi tayong nagdududa at lagi tayong nagsasarili ng pamamaraan. Yan. So, tayo ay matuto sa mga ganitong bagay na tinatalakay din natin. Okay. Sabi dito, sa kabila ng mga katotohanan, ipinakita nila ang lalim ng kanilang pananampalataya kay Yahweh. Sa pamamagitan ng kanilang hari, nanatili silang mahinahon at humanap ng tulong sa siguradong makapangyarihan at makakatulong sa kanila, ang Diyos na si Yahweh. Ayan. So, nandun yung pagtitiwala. At sa talatang 4, panghuling talata, ang sabi dito, ulitin natin, marahil ay narinig ni Yahweh na inyong Diyos ang sinabi ng punong ministro. So, alam na natin, naririnig talaga ng Diyos ang lahat ng ito. Ang talatang 4 ay nagdadala ng isang malakas na kahulugan ng pamamagitan ng panalangin. Habang si Haring Hezekiah sa kanyang sandali ng desperasyon, ay bumaling kay Propeta Isaiah upang humingi ng mga panalangin sa ngalan ng nalabi ng Juda. Ang temang ito ay sumasalamin sa kahalagahan ng panlipunan o communal na panalangin at pamamagitan sa panahon ng kaguluhan at pagkabalisa. Gayon din ang papel ng propeta bilang mga tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. Itong isang bagay na dapat nating maunawaan sa pagkakataong ito. Nabanggit yung salitang communal prayer. Ang isang tanong, tayo bang mga mananampalataya o yung mga miyembro ng simbahan, mga kasama natin dito, nananalangin ba kayo para sa church? Dito sa Touching Lives, meron tayong prayer meeting, lagi nag-share ng Thanksgiving, ng panalangin. Yun bang ito, tanong, pwede po ninyong sagutin, pwede kayo mag-comment, o kung nahihiya kayo, pwede ninyo kong i-PM, i-message personally. Kayo ba'y totoong nananalangin? Kasi lagi nang sinasabi, lagi ko naririnig na sana ay lumago ang simbahan, sana ay mangyari yung ganito, sana yung mga hindi pa nananampalataya ay manampalataya na, sana yung mga kaibigan ko ay makakilala sa Panginoon. Pero ang tanong, ito ba'y totoong pinapanalangin mo buhat sa puso mo? Ikaw ba'y may ginagawang aksyon din para sa mga taong ito na pinapanalangin mo? Yun po ay isang napakasensitibong tanong. At ito ay susukat kung gaano natin ginagampanan ang laman ng ating panalangin. Hindi lang po ito, alam niyo yung ating panalangin at lapit sa Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng salita, hindi lamang sa pamamagitan ng patotoo, pero ito'y dapat nating aktwal na dinudulog sa Kanya at dapat kasama ang laman ng ating puso. Dapat ay may totoo tayong pananampalataya at pagsunod sa Kanya para magkaroon ng material effect or material result ang ating sinasabing panalangin. Maraming mga tao kasi pag napag-usapan ng salitang panalangin, ang daming sinasabi, ang daming sinishare, pero in actual situation, wala namang ginagawa. So, ito po'y maging lesson sa ating lahat, maging paalala sa bawat isa sa atin. Walang ibang pinaka-epektibong pamamaraan ng pakikipag-usap at pagdulog sa Panginoon maliban sa panalangin. Dalawang bagay lang naman, it's reading the Word of God and talking directly to God. Kaya nga namatay si Jesus Christ para makadirekta na tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Minsan, malimit, hindi natin ginagawa. Minsan, mas busy tayo sa social media, sa ating mga gadgets, sa ating mga cellphone, sa panonood ng video, kung ano-ano pang ginagawa natin sa pakikipag-chat. Pero yung simpleng pananalangin ng 3 minuto, hindi natin nagagawa. Ito, observation ko dito sa Touching Lives. Pasensya na po, kailangan babanggitin ko lang. Pag oras ng pananalangin, sabay-sabay tayong nananalangin. Ang bibilis matapos. Siguro less than 1 minute or 1 minuto. Tapos na, nakatunghay na, nakatapos na silang manalangin. Nagkukwentuhan na uli. Ang tanong, nanalangin ka ba ng totoo? Kayo na po yung sumagot. Kung hindi nyo man ako sagutin ng direkta, okay lang. At least, sagutin nyo yung sarili nyo.
gaano katotoo yung pananalangin. Si Haring Hezekiah ay hari. Napakataas na tao nito. Pero eto siya, nanalangin. At sa mga susunod na talata, makikita natin kung ano naging epekto sa Juda ng kanyang pananalangin. Gusto ba nating magkaroon ng epekto at resulta sa buhay natin na kagaya ng nangyari sa Juda? Isa lang po ang dapat natin gawin. Manalangin ng totoo, manalangin ng kompleto, hingin natin ng pag-asa sa Panginoong Diyos. Kaya hindi natutupad pa yung mga kahilingan natin o mga nais nating mangyari sa buhay natin, kulang tayo sa pakikipagniig sa Panginoong Diyos. So, tayo po ay matuto sa mga bagay na ito. Tayo po ay maging bahagi tayo ng ministeryo ng pananalangin. Napaka-importante po niyan. At ito po ay hindi isang kaabalahan, hindi po ito nakaka-istorbo sa ating mga ginagawa. Pahalagahan natin. Bigla ko lang naalala si Paul Yung-gitso, kilalang pastor ng Korea, bagamat ito ay Pentecostal church, mega church, pero alam niyo po, ayon sa mga balita, siya ay nananalangin sa loob ng isang araw, sa loob ng 7 oras. Grabe, 7 oras. Hindi man siguro sunod-sunod na tuloy-tuloy na 7 oras, pero kung i-compute siguro, 7 oras. At ayon sa kwento, may isang pagkakataon na yung presidente ng South Korea ay bumisita sa kanya. Siyempre, presidente dapat niyang harapin, dapat niyang entertainin. Alam niyo po, nagkataon na yung pagbisita ng South Korean president ay oras ng pananalangin ni Paul Yung-gitso, Pastor Paul Yung-gitso. Alam niyo, hindi niya hinarap yung presidente. Hindi kita pwedeng harapin. Mas importante ang pakikipag-usap ko sa Panginoong Diyos. Pero sinakripisyo na yung pakikipag-usap sa presidente. Ipinahiya ang presidente. Bakit? Sino ang pinili niya? Ang Panginoong Diyos. Ayan. So, nakakatuwa po yung mga bagay na yan. Sana tayo ay ganun. Minsan habang nasa kalagitnaan ng pananalangin, tumunog lang ng konti yung cellphone. Ayan na. Hihinto ng pananalangin at bubuksan na. Baka nag-message yung crush, yung nanliligaw o kung sino pa. Naku po, nakakalungkot naman ang ganyang sitwasyon. Sana po ay unti-unti nating maiangat na bago ang ating buhay sa ganyang sitwasyon. So, yan po. Si Pastor JP ay maraming hinihingi sa panalangin ang paglago ng simbahan. At lahat naman po tayo. So, atin pong hikayatin ng bawat isa na talagang dumulog sa Panginoon. Okay, so salamat mga kapatid. Hanggang sa araw po na to, yan lang po ang ating talakayan. Nawa ay natuto tayong lahat na motivate, na encourage sa buhay ni Haring Hezekiah ng kanyang pagdulog at pagtitiwala sa Panginoon. At nawa ito'y magawa din natin sa ating mga personal na buhay, sa buhay ng iglesia at sa lahat ng bagay na ating ginagawa araw-araw. Napaka-importante po ng bagay na ito. Salamat mga kapatid sa inyong pagsama, pagtuloy na pagtangkilik sa ating talakayan. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa pamamagitan ng panalangin. Ayan, magpray po tayo. Ama naming Diyos na tunay na dakila, tunay na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa iyo kami umaasa, sa iyo kami nagtitiwala. Ang lahat ng bagay na mayroon kami, ang lahat ng kalakasan na aming nagagawa o naipapakita dito sa mundo, ang lahat ng karunungan na aming naipapagit at nagagawa ay nagmula lamang sa iyo. Wala kaming kakayahan, wala kaming magagawa kung hindi mo kami pagkakalooban ng mga bagay na ito. Sinabi mo nga sa iyong salita na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Panginoon, ang tanging dalangin ko po sa gabi pong ito, ang lahat ng taong nakikinig at kasama namin sa pag-aaral na ito ay matutong manalangin ng totoo, matutong magtiwala at dumulog sa iyo upang magkaroon ng kapayapaan. At ang makakapakinig pa rin at manonood ng video na ito ay patuloy ding ma-encourage, ma-motivate upang gawin din ng bawat isa sa kanilang personal na buhay ang panalangin na kagaya ng pananalangin ni Haring Hezekiah. Panginoon, salamat po. Sa iyo namin iniaasa ang lahat ng ito. Tulungan mo kami, Panginoon, gabayan at pagpalain. Ikaw po ang aming Diyos na nagbibigay ng lahat ng bagay. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin na ilagak namin sa iyo ang pag-asa, ang pagtitiwala sa mga bagay na ito. Salamat po, Amang Diyos. Ito po ipanalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Amen.
Hey, salamat po. Salamat ulit mga kapatid na Holy City Ate Lolet. So, manood na lang po ng video sa mga susunod na may recording naman po ito. Okay, salamat mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kita-kita po tayo bukas. God bless everyone. Bye-bye po.